So dito pa rin tayo sa ano no, sa may compound or sa lugar ni Tatay Digong Duterte family ano, mag-asawang Hanilet Abansinya. Ito sa labas ito, bahay nila. So time check ko tayo dito ngayon. 2:59 or alas 3 na no ng umaga. So ito yung ano itsura ng labas. So marami pa rin tayo ditong mga kasamahan. Madami pa rin tayo ditong mga kapwa, mga Duterte supporter na nakaantabay, nakaabang sa pagdating ni General Torre at ang kanyang mga tropa no, para halugubin itong bahay, halubhugin itong bahay ni Tatay Digong. Yan, zoom in natin. So that's the humble house of our GOAT president, the greatest of all time president. So yun po yung lugar niyan. Tapos ngayon, dahil dito na naman tayo nakatambay, try natin makipagkwentuhan or chismisan no, sa mga andito, kung taga saan sila. Kasi baka iniisip ng iba no, ng mga nanonood dyan, lalo na yung mga anti-Duterte, baka iniisip ninyo na bayad ang mga tao dito, o baka iniisip nyo na may talent fee or isang ano lang to, isang grupo, isang community. So actually ano talaga to dito no, kanya-kanyang mga pinanggalingan, kanya-kanyang personalidad. So for example na lang ako, wala nang kasama dito, pumupunta ako lang isa solo no, and yan sila panigurado, hindi yan sila taga rito. Pero ito, try natin magtanong dito. Ito pala for example ito si Kuya, taga-asa gani ka Koy? Kalakoy no? Tagalaak. Balik ka sa Davao ang trabaho? Ha? Sa Davao ka trabaho? Oo. Nya human. Balik ka laak da. Agi sa ka. Asa ka nakaroon na ikon riyan ay mga bidjin. Bidjin nga. Dire ba bidjin yung bantay? Ay, Supporter. Facebook. Ano na ako kay pero minsan ko gabiyahe ko dire. Okay. Meron ko din ko sa Davao. Pero nagaulian ko weekend sa sa farm ba sa laak. Pati man na putas minutan tapos karon kay kailangan nato ang atensyon ni tatay. Oh. Niya kita diri karon kay dapat sa dati tatay Digong. Sa kuan man ka no, sa panakag ka trabaho. Layo panakan riya. Siguro na. Basta na pa yung mga kaila mga amigo pa ano, dalaag ra diri agud, di ko na kailangan magdugay. Ginaay na wala ang isa man gol ka o badwa man gito. Ako kauban diri agyot kaso kay magparid magud sila yang kadlawon ana siya nga ikaw lang sa Okay. ganiha nag-ubay man may motorcade ganiha ana siya matugo siya kay napasay parid silang So wala ka bayre. Wala ka bayre. Wala Wala bayad. wala mo gay kunin dawat na yung mga tagload sa kuha diri kay para lang daw makapadayon kog live ba. Oo. Nay maghatag og load sa kuha diri sa TikTok wala gina ko Okay, ginadawat. kala gid ta bayad na gid ta. Dili ta ba yan? So ikaw ra isa, o ikaw ban? Wala. O ako wala po ikaw ban sa parang bisa. Sa mga tao dre wala ano. Hindi siya grupo, hindi siya asosasyon, organisasyon, puro ano lang. Individual to. Purong ano lang talaga, support lang kay Tatay Digong. So yun no, bali nakasakit ko. Pero tayo isa na nakausap na nakiado dito. Dito laban nakibantay para dito. kay tatay lang, laban to para sa bayan kasi Para sa lahat. binabastos na nila yung constitutional rights natin eh. Yun. Binabastos na lang yung constitution natin. Yung Philippine jurisprudence hindi natin nakikita nila respeto nila. Yung nalalaman natin sa batas parang hindi na nila ginagawa na tama. May ano ka, anong platform yung gamit niyo? Pangalan ko lang yan, TikTok na yan. Sige, search niyo si Kuya at meron tayong matututunan sa kanya, mukhang may ano siya kahit paano no, may wisdom si Kuya. Emmanuel Fernandez. So ano siya? Ito po yung Rose born and raised sa Laak daw siya, tapos working ano ko, working siya sa Davao. Ayan. account ko. So kung gusto niyo ng kapintuhan, kahit paano, update na rin to si Kuya, nag-update dito Ito sa po Davao. yung TikTok at saka ano ko. Isa lang yung TikTok at saka Facebook. and TikTok. Same lang ang pangalan. Same lang. Ayun no, so pwede nyo makakwentuhan si Kuya, parang marami tayong makukuha ano sa inyo, mga thoughts and wisdom. So, ano pa bang? Sige, may tag-i-follow ka nila kay Gan para na sila kastorya po dito tayo. So paano mo barangay? Bitaw kay ganina na matuloy ka rin kaya po sila mga taga sa to nga lugar. Sa may Lakson banda unahan. Lamanan, barangay Lamanan. So na mga taga-Kalinan. So si Sir po taga-Kalinan siya. So basta diri ang nagabantay ang mga nagana dito, mga sige sila. Nag-vigil ay mga taga iba't ibang barangay no sa Matsari. So in short, hindi talaga makakilala mga tao rito. So wala mga tropa. So ayan sila ma'am, mga babae, mga bata pa no.
Pero dito na sila nakipag vigil din kasama natin. Yeah. Oo. Sorry. Dili vlogger ka ng vlog, update lang ba? Pila followers Ay wala ko Facebook, wala. YouTube. YouTube mo. Ganahan mo makita yung naon ni Diwata. Sige. Pangitaon mo. Sige ra. Ha? Ay di lahi pa ato taga-asa dayon mo ma'am. Ano? Sa buwan tibong ko. Tibong ko. Tibong course. Ako kay Kuan. So ang una nating nakausap kanina, coming from Laak, born and raised sa Laak, tapos natatrabaho siya sa Nampanakan, tapos ngayon bago siya umuwi ng Laak ay meron naman siyang dumaan muna siya dito, no, sa bahay ni Tatay Digong. Ngayon merong 4 dito ng mga magandang dilag. Puso ko ay nabihag. So mga bata pa sila, pila pa yung edad mo? 18. So, di ba bata pa kayo, no? So putante na mo. Oo. Ay. Ay wala. Okay, mabigyan pa kaya? Ha? Ayaw lang. Mula gito taga-asa mo man panak Ito yung ingoy na nga barangay. Tibong ko. So panakan tong isa kamo taga Tibong ko. Ako taga Leon Garcia. Wires ko tubig guys. So kamo lang wala mo ilaing kauban patang mo. So okay. Pila yung wala mo gibayaran? Para man hidri Wala, usang loob mira, usang loob. Okay. Bayad daw ta. Ibayad dito, ibayad. Usang loob ni Zia. Oh. So moto siya, no? So sa mga anti-Duterte diyan, sa mga natutuwa ngayon sa sa mga sitwasyon namin dito ay at nasasabi na may bayad kami dito, wala. Libre lang to dito. Kumbaga pro bono. Truly solid na support and pure love, kumbaga. Tibong ko sila. So, galing. Follow niyo si Ma'am Sep mukhang ma'am, Facebook. Tortang manok. Tortang manok yung sa profile para baka gusto niya pa ng additional na makakintuhan, mga makausap. So Itang ya. so meron siyang 400,000 followers. Running 400. Na to, claim na nato na siya. Manifesting hangtod sa mag 1 million. Okay, tortang manok. Asa na Dine? Dine. Okay. Diba? So ayun so, Thank you, turning 400,000 Asa mo kamera mo na yan? Kani. Dala. Igabot ta ka videohon kay sa moto no nakakatuwa. Wala pan lang. So adili ko naga-focus kay dili ko naga-focus na okay lang sa imo ha. Sige. Sige manawagan ka kasi may imong imong gustong panawagan kay Tory basi na kay ganang gamay nga message pero ganang okay Bongbong Marcos bata pa niyo 18 years old pero Tawagan ko. gula pwede lang atasan nga sana all no Agaders ko dara day. Mute yung camera. Inaw kayo giino. Sumidikit manit niya. Dili hayag. okay sige anong panawagan mo kay General Tory makinig ka so merong magandang mensahe si Ma'am Tortang Manok. So may mensahe ako day. Sige, ayun na lang mga kababayan na lang. Actually ang mga viewers ko dito more on OFW. So sige, pwede mo silang kausapin like anong sitwasyon dito. Bisaya, okay ra Bisaya. Okay ra Bisaya. Tortang Manok, ladies and gentlemen. Di ko ragod kanang mura ragod nang wala ragod kanang Maulo, magkatawa mo ko niya kay mong gulig mo guys. Galing na rin Nanawagan ko, uli na si Tatay Duterte. diba? Tatay Digong. Iuli na og shout out kung Bongbong Marcos dira. Bongbong Marcos mga shout out ko sa imuha. Sobra yung ka. Ito yung baba. Ito no, so atong mga nakaubang karon sa lamisa at ikadalo ka interview mga taga. Ikaw ra isa daya. Ako ra pud isa, wala ka uban. Solo flight. So, Kaya taga ano kay kayo ba? Airplane mode. Kalinan, taga Panakan, tapos sila taga Taga Tibungko. Buisan. Yun. Shout out sa mga taga Buhisan daw. Gusto ko mo tanong sa mga Gusto ko mo tanong sa mga Sa camera. Dili sa YouTube ba? YouTube. Oh, kay search na. Nag-live ka yan? Gala the Explorer. Nag-live ya? Dili ko naga-live kayo, wala may kuan, wala kay koy talent sa live. Wala mo ko ano. Kuan lang ko on the spot lang. Gala the Explorer.
Yan ang kanila. You know, si Sir, grabe si Sir, napaka-consistent since day one, dito na siya. So, yun know, bali nakausap natin dito mga group of people, mga taga naman sila, Barangay Kalinan. So, Barangay Kalinan is distrito. So, ulitin ko sa mga hindi nakakaalam, Davao City consists of 11 legislative districts. Tama ba? Tama. 11 legislative districts with 3 congressional districts. So, sa mga distrito sa Kalinan? District 3. So, si Ongab. Isidro Ongab. Kami. District 1. So, asa ka puniton si Kwan. So, karon ko mo lang po silahang gusto kay Tatay Digong, basig ila isunod si Kung Pulong, no? Pwede. Possible kay na kay atong Kwan karon, ato ang gobyerno, wa gi imposible ba? Labaw pas Ginoo. Tayay. So, you know, so Davao City consists sa mga hindi nakakaalam ang mga taga Luzon, particular sa mga nanonood dyan ng mga taga Visayas na ngayon lang nag-tune in sa atin. Davao City consists of 3 congressional districts. We have District 1, 2, and 3. So, sa District 1, dyan po ako bilong. So, syempre, sureball natin yun si Paulo Duterte. Lampaso, si Migs Nograles. Pero, syempre, di tayo pa kumpiyansa, no? Sure win ang mga Duterte pag halalan na tapat. Tunay pag seryosong halali, walang walang dayaan. And we have 11 legislative districts, which happens na ito mga nakausap ko dito mga taga Kalinan district. So ano ba yung mga distrito sa Pilipinas, sa Davao City? So we have Poblacion district, meron kaming Kalinan district, Tugbok district, Buhangin district, Agdao district, Bunawan district, Pakibato district, Marilog district, Toril district, ano pa, Talomo district. So may isa pa. Wala ko na mention. Bunawan, tama ba? Bunawan district. Yun. Kasi pinakadagong nga distrito sa tuwa, murag gawa sa Poblacion district. Pinakadaghan og ganang tao, botante. Oh, vote, District 3. Kanang sa legislative districts lang. Talomo district, no? Murag dagtaw dra. Talomo district. Kay ang barangay sa Barangay Talomo, Matina, Maa, Langob, no? Magtuod, Talomo yata sila sa Cook. So daghan sila. So all in all ang Davao City, we have 900,900, basta hindi na umabot ng 10,000 katao na rehistrado para bumoto noong 2020. So simply means nasa 1 million mahigit na ang botante. Inanata gahi sa Davao. Muna nga bisa pabagaig na lang nung ang uban para makadaog lang yun. Tuong tatang mga taga Davao ba isang bori sa Hontiveros. Kay grabe ka dako ang atong porsyento sa boto. Wa pay labot ang Kibuloy ha. Kaya Kibuloy ba sila? Dili sila Davao. So meron silang parang 7 million to 8 million yata ang population nila yung member. So iglesia ay syempre isa pa yan. Mga laking. So Davao City, Davaoenyo alone, we have 1 million mahigit. Ganyan ka astig, no? Ganyan ka importante ang Davao City pagdating sa halalan. Kaya dito Duterte na talaga yung aming pinagkakatiwalaan kung sino yung itaas ang kamay yun. Kaya nga nanalo si Bongbong, no? Sumuka gitu. Pait kay Palandongon ba pag mununaan. O sige lang. At least may choice, binigyan kami ng choice that time, no, mamili. Kung diktador pa sa Tatay Digong siguro, no, murag gibawalan kita mo boto sa lain ba. Ang iyang gihatag tay warning lang, di ba? Warning lang. Wala siya ingon nga ayaw. Yan lang gi-warningan pag si Bongbong yung botohon, mali gyud ang Pilipinas. Kay naibagahe, weak leader, hard lang mo English. Pero maro, no? Maro kay no, grabe no. Pag kita kadahom ani ba? Tama. Oo, tinod na siya advisor. Si Kwan Lisa, tawa. Huwag ka na mga galamay na Lisa. Pag kita kadahom ani kaysa guga damgo ani nga mabotas puntong mo nani magbidjin dariya. Sayang. So ito yung ganap dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So kwentuhan with kasamahang mga Davaoenyo din.
So walang ano ha, walang bayad dito, walang ganun, walang pambayad. May pagkain syempre. Salamat sa mga sponsors, maraming salamat sa mga nag-donate. Mga anonymous, tapos yung mga FW. Salamat sa support. So wala, hindi man kayo physical na andito, literal na nandito, at least man lang naka ano din, nakapag-contribute. Sa mga nanonood syempre, maraming thank you sa mga nag-share. Isa rin yan, no? Kumbaga, ang support kasi natin coming from different forms. Yung iba personal, physical, yung iba naman social media platform, yung iba naman ay in-kind donation. Ganun. Yun yung tinatawag na bayanihan. So happy araw ng Davao sa tuatan nandi ay. Ika-88 anyo sa ato ang lugar. 88 years ang ato ang syudad. 88 years na. Nahimong syudad ang ato ang Davao. Aha. Yang edad 80 subot. Ang atong Davao City, ang Davao nahimo siyang Davao City katong 1937. After 8 years, gipanganak si Tatay Digong sa Leyte. Subot pasabot 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. So 1945 siya gipanganak. Uy, gira. Hapon Amerikano. Kuan siya, World War II. So 8 years ang mas panganay, mas nakakatandang 88 years old si Davao City, si Tatay Digong is 80 years old. So March 16, dineclared ang Davao City as cityhood. Ang Davao City hindi ito kasing edad ng ng Cebu, hindi siya kasing edad ng Iloilo, ng Manila na napakaluma. Mas luma pang yung Iligan City sa Davao. Mas luma pa ang Cotabato. Mas luma ang Butuan kumpara sa Davao City. Davao City founded only in 1800s. Meanwhile, yung mga nabanggit ko is 1500s. Dumating ang si Magellan sa Pilipinas is 1521. So Davao City is napakabatang syudad. I mean, hindi siya ganoon kaluma. Hindi siya ganoon ka-ancient. Kaya kung itong progress sinasabi ng ibang mga ibang mga lugar, no, na ang Davao City is hindi daw siya progressive, like kung i-compare daw sa kailangan sa progress. Siyempre naman ang lugar ng Davao City is hindi siya luma, hindi siya bago. I mean, hindi siya ancient city. Siya bago lang. 88 years old. Mas una pang Butuan yata, di ba? O una pang Butuan. Mas karaan sa Davao. Ito yung support ng Davao people. Wala, grabe ka kumpiyansa sa mga taga Davao. Wala gyud na isahan gyud. Actually, dili man tabugo. Buotan lang gyud ta ba? Kuanta dili tabugo kanang murag si BP Sara, di man siya bugo. Kanang ang iyang kasing-kasing lang ba? Kanang grabe ang iyang pagtuo ba nga kanang katong ganing one time man ako i-share ha katong bago siya nag-off taking nga kuan kanang pagkaog na off taking niya di ba sa iyang vice presidency. So syempre sa President Pimiduha kaya na istoryahan kanang quick lang ko na istoryahan kaya syempre dapat gapila ga ka picture ba. Nasa gwardiya, nasa bodyguard ba dagay mga bodyguard pero patay kuan ba kanang grabe lang gid siya ka open kayo kanang ba kanang basta bodyguard distansya kayo ba. What if kung ko kanang killer ko di ba? So ay shout out kay kayo BP Sara sa mga makadungog ani karon na kuan akong video. Makita lang pananglit lang ha. Na naamoy ka ng kontak kay BP Sara, direct contact na basin pwede paghugtan ang iyang tagan iyang body ba, bodyguard. Iyang security paghugtan pagyud kay matay. Last card ato na oy. Bisa panguytag. Sana lang gyud kay ako mga sa may sis BP Sara kanang naikuan kanang 9 lives mo i-ring. Kay kanang mudo lang mga tao ba ba? Mudo lang mga tao. Ako pa lang example, dool ko kanang ako yung na feel nga luag kayo ang yang security. So tama. Mana word kumpiyansa kaayo ba no. So ako lang mismo pag dool na ako. What if kung ko dautan ko nga tao. Pabor kayo kay layo kay ang yang kan, yang katong gipang tanggal na karon ni BBM. Layo kay kan, layo kay saya kay BP Sara. Pang suicide ba? Bayaran ta kag kanang syempre
dahag kwarta man sila mo Romal din, bilyonaryo na. Nakay kuan 100 million o 200 million. Basta kuan kanang ay napa-expect nga mabuhi ka kay siyempre nakas Davao, di ba? Kuninitan ka sa mga tao dito. Pero ay kabala ka kay imong pamilya, milyonaryo na. Di po ta mosugot oy. Kana ganingon lang ako kanang pag ma-assassinate si BP Sara, patay man pud ang tulo. Si BBM, Martin Romualdez ug si BP Sara. Pero para nako di nako ikambi si BP Sara eh. Di ba? Kana iyang tulo nga kanang tulo ka ulo nga equivalent kay Sara. Ulo ni Sara ang mawala po tulo ka ulo. Di ko sugot oy bisa pag 1 million ka ulo ni BBM, 1 million nga bangag man na. Wa man ay pulos si Romualdez mao gyapon wa man ay pulos na. Kadato naman ano ba kanang ambition lang ba? Lisa Marcos ano ba? So kana man silang tulo akong gimension kana sila mga nanagko na sila nga dato na daan ba donahan kanang wala na ganay sila kanang mabuhat sa kwarta. Mo nang ang gusto lang experience nga mahimong presidente. Ana ba kay kwarta daghang kwarta, ba pag-asawa, daghang mga balay ana ba. So mudagan na sila kay kanang para bago sila mamatay maka-experience sila nga nahimo silang king, hari, presidente ana ba. So siyempre wala man sila utok, wala I mean ano ba nasa sila utok pero wala sila kanang ano ba, wala sila kanang paras kay digong gani nga kanang kuan ba kanang kasing-kasing og kanang pangutok ba nga para pang-alagad ana ba. Ang kabret na kanang mga Duterte nang eskwela na sila. Nang eskwela, nagtuon, nagpa-bright pagid og taman kay para magamit kanit sa pang-serbisyo publiko. Kanang wala sila nang andoy nga ganang masikat sila dili, wala na sila ano, una-una. Ang ilang nga mo serve ba kay naman ila nakitaan bago na sila matulog. Naga ano man sila, naga-meditate ba nga matay di man pud pwede nga di mo dagang presidente or vice president kay kita man gyud ang pinakakano capable. Sayang. Di po da sila katulog at ibutang ano kanang private citizen sila. Wala sila trabaho, wala sila mir, abogado man sila, di kwarta, di ba? Di sila pobre. Makakaon sila 3 times a day. Pero di na sila makatulog sa ilahang kuan ba, konsensya nga matay no. May pagdindagan na jud ko eh, kung inani magyapon, kaluoy sa mga kuan, kababayan. Pipisaraw, nag-vice siya pero sa unang panahon, nag-vice siya kay Tatay Digong sa Davao, okay ra to siya. Kay Papa man yang presidente, ana ba? Siguro kung iyang Papa presidente, siya ang vice, okay rin kayo. Kay ako ang akong motibo mo dito kay tinga jud ko mo sa dagan nga dako iyang 38% yang ano, iyang ratings. Si ang nisunod si Leni Robredo, ano no, si BBM ang sunod. Si BBM murag nasa kuan yata 38 siya, murag nasa 19, 18, 20. So si Leni kusog pud murag ano ba hati ba. Pero bisa pag i-add nimo ang total ni Leni og ni Bongbong, gamay rag biya. Lamang gyapon si BP Sara pero murag kanang murag 2%, 3%. So gamay lang. So siyempre kabalabay ta sa mga Duterte pod na dili na sila basta-basta mo kuan kanang mudagan o kanang dili sure ba. Sure win. Yan ang isa pod ako ra na siya. Oh, ako lang po na siya. Pwedeng dili ina na ang mindset ni BP Sara ngano wa siya ni dagan. So isa ako kitan-aw nga basig kanang iyang gibuhat sa Davao sa una nga nag-vice sa daan para iya makit anang trabaho ba. Kung unsay dagan. So wala siya pa salig-salig dayon. Kuan sige presidente dayon ko kay pwede ra man pod. So nag-vice sa daan kay marang iya ba mag-OJT ba ana ba iya sang testingan mo gunit og kanang national position. Oh, kaya ra gud niya, kabalo siya capable kay siya pero makalitan gid siya. Actually kana ang pag mag-mayor ka sa Davao, dili na mo na makag-presidente na. Kadako sa Davao. Naba mo idea unsa kadako ang Davao? O kabalo mo siyempre pinakadako nga syudad ang Davao sa tibuok Pilipinas. Pero kabalo mo unsa kadako kaysa nakatong Manila sa inyo hadriya? Wala pa. Ang Manila, di ba sa inyong tanaw sa mga TV, mga dako kay no. Actually dako gid ang Manila kay kanang urbanized gid siya ba kanang wala na kay makita nga bukid except sa bandang sa bang lugar sa Manila nga nay bukid. Kaluokan kana siya medyo naanay pa yung lugar nga napay kanang murag bakanting lote ana. Ang Kogyo is Antipolo. Antipolo Rizal, Montalban Rizal na siya. Dili siya parte sa Manila. Ang Manila, ang NCR kuan na siya 14 na siya ka cities ug isa ka municipality. Mag-live na lang tabi tayo pa, live sa ta.